for leading us in prayer. Sa pong pinagpalang Sabado ng Agosto, first Saturday po natin ngayon. At may bagong topic ho tayo. Bagamat may bagong topic ho tayo, huwag niyo pong kalimutan yung mga nakaraan, especially itong last July lang, that we are building our strong faith. Ang pagbibuild po na or ang paghubog po at paglago ng ating pananampalataya po yan, even as pastors, dapat po yan tuloy-tuloy. Amen. Once you stop, magre-regress ka na. There is no such thing okay na ako dito. Hanggang wala pa po si Kristo, hanggang di tayo umuwi sa langit po, dapat po we are being changed from glory to glory. Amen. But before that, pag-pray po natin ng isa sa mga young elders po natin na nagbe-birthday, kung nandyan siya. Nandyan ba siya? Sister Vanessa, Chuya? Wala siya? Na-rapture na. Anyway, paki-greet nyo lang po siya at pag-pray. Ang importante po sa aming manggagawa, si Vanessa po isa sa mga young elders, mga full-time po. It's very important po yung prayers. Now, this month of August until September, isa pong series po ito, 2 buwan po natin pag-aaralan. This is our first time na tatalakayin po, even nung bata pa po ako dito sa church, hindi pa po ito naging series. First time din po natin maging series po ito about the I am declarations of Jesus. Ano po itong mga I am declaration na ito? Itong I am declaration po ito po yung unang pangalan na sinabi ng Diyos kay Moses, I am that I am. Ako ay ako. Kaya nga po, makita po natin na kinlaim po ni Jesus to bilang yung pong I am in the New Testament because He was also the God in the Old Testament. Amen. Because there is only one God, existing in very mysterious way in three persons. That's why we take it on faith, not by intelligence. Na paano nangyari yung pastor? I don't know, pero that is God. One God, pero Father, Son, Holy Spirit. Amen. Ang importante po dyan, meron tayong pananampalataya that there is only one God, one Lord, one Savior, one Spirit, and one Father. Amen. Amen. Praise the Lord. Wala ko atanggan na yan eh. Alam niyo po, pila na mong kay, Aldo, kulang na lang sa isang buwan, lilitaw na si Jose. Malapit nang lumitaw si Jose. Well, anyway, ano po itong mga, ito po yung mga, ni Jesus, yung pong I am the bread of life, ito po yung una natin, I am the light of the world, I am the door, I am the good shepherd, I am the resurrection and the life, I am the way, the truth, and the life, I am the true vine. Ito po lahat itong alam natin na nasa Book of John po lahat. Pero para po makumpleto ito, nung po ginagawa ko ito, Lord, bakit magiging series ito? Sobra siya sa isang buwan, kulang naman siya pang 2 buwan. Sabi niya, and the Holy Spirit led me na meron pang 2 na dineclare ni Jesus. Ito po yung I am the Messiah and I am before all things. Well, anyway, this is very exciting na mapag-aralan po natin. We need to know about Jesus because sabi po ng Word of God, you need to grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Tayo po lumago sa biyaya at sa pagkaalam po natin, sa pagkakilala natin sa Panginoon. Because the more you know about God, the more you know about your Savior, the more you know about Jesus, the more na nagiging mature ka. The more na nakikilala mo kung sino yung position mo kay Kristo, the more na hindi ka malilinlang ng kaaway, that means the more you will have a blessed life. Even though maraming problema ang binabato ang kaaway po sa atin, but dahil kilala natin ang Diyos, hindi tayo susuko. Maraming sumusukong mga Kristiyano, napipikon, nawawala, at umaalis sa church, naninira. It is because mga marurupok po ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Amen. Kapag matibay at kakilala mo ng malalim ang Panginoon, walang anumang panlilindang ng dyablo, mag-umpisa po sa mga doktrina, sa mga nakapaligid sa sanlibutan, sa mga damdamin na nilalagay po ng dyablo, hindi ka basta o hindi ka malilinlang dahil kilala mo ang iyong Panginoon. Amen. Sino po dito yung gusto pang makilala si Jesus? Amen. Praise the Lord. Ang unang topic po natin is I am the bread of life. Dito po sa John 6:48,
Ang sabi po dito, yes, I am the bread of life. Let's pray. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami ng may kagalakan at pasasalamat ng buong puso, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord, na malakas po kami. Wala po kami sa mga banig ng karamdaman, wala po kami sa mga hospital, wala po kami sa bilangguan at wala po kami sa nicho. Binibigyan mo po kami ng mga kalakasan, buhay, upang patuloy po namin kayong mapaglingkuran sa buhay na iyong pinapahiram. Na iyong tinubos ng iyong banal na dugo upang kami magkaroon ng kaligtasan at makalaya sa kuko ng kadiliman. Maraming salamat po. We allow you, Holy Spirit, tonight, na once again, you move in the name of Jesus sa bawat isa po sa amin. Open the eyes of our understanding. Maging pong ang aming mga bisita po ngayon for the first time na naka-attend po sila ng aming gawain. We pray, Lord, na makita po nila yung magandang plano sa kanilang mga buhay. Salamat po, Lord, as I declare your powerful word. I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people today, O God. And transform us, change us by the renewing of our minds through your powerful word. Bless our spirit, soul, and body. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Alam niyo po, ito po ay mga direct claims ng Panginoon. No? I am the bread of life, I am the door, I am the way. Pero hindi po ibig sabihin, let us worship the bread. Because nowadays, yung pong sa grace po ng Panginoon, na sinasabi po nila, grace is a person. No, grace is not a person. Grace is in the person of Jesus Christ. But grace is not a person. Otherwise, we will worship grace. Sa iba po, worship nila lang grace. There is no such thing na i-worship on grace. Grace is the power for us, Titus 11:12, for us to say no to ungodliness and to live a holy, self-controlled, upright life in this present age. In other words, grace is the power for us to be saved. Grace is the power for us to obey God. Hindi po proper na i-worship mo ang grace because there's no such thing as let us worship grace. May mga churches pong ganyan, even here in Pampanga, they worship grace. At wala kang makikita sa ganyan sa Bible because sinabi na person ang grace. No, grace is in the person of Jesus Christ. No, dala-dala po ni Jesus ang grace. Nasa kanya po ang grace. Kung ganun po, ito po, direct claims, I am the bread. Hindi yan sinabing I am the grace. Kung sinabi niyang I am the bread, let's worship the bread. Anong gusto niyo pong i-worship na bread? Agila? Nanula pa rin kayo, Angilina? Si Bedan Ngalo po ni Nariayta Pastor. Gardenia? Well, hindi po. Ito po yung mga metaphorical na kinumpare ng Lord ang sarili niya sa mga bagay ito. And now today, ang pag-aaralan natin kung paano kinumpare ni Jesus ang sarili niya metaphorically, symbolically, figuratively, sa isang tinapay. So what does it mean that Jesus is the bread of life? It means that number one, He is essential for life. Amen. Alam niyo po ang word essential. Naging familiar po tayo dyan. Sumigat po yan noong 2020. Yung mga essential things lang po ang pinapayagan na pwedeng i-deliver o kung meron kang essential na bibilhin. For example, ano po, ang pinaka-importante, pagkain. Tapos gamot, tubig, ganyan. Pero unang-una na pagkain, sumikat po yung nagdi-deliver po ng lugaw, hindi pinayagan na makapasok sa barangay. Hindi daw po essential yung lugaw. Siguro sa kanya, ang essential yung ulam lang, no? Pero pagkain din po yung lugaw. So, essential po yan. Now, essential means absolutely necessary. Absolutely necessary. Or extremely important. Hindi lang siya basta important, extremely important. Sa Tagalog po, mahalaga, importante. So pag nung dineclare po ni Jesus with this statement, I am the bread of life, ang sinasabi po niya, ako ang pinaka-importante sa lahat. Amen. Pwede na po akong magtapos siguro doon. Wala nang ibang importante po kundi si Jesus. Kaya nga po, yung sinabi niyang I am the bread of life, it means He is essential para po sa ating mga
buhay. Amen po ba? And did you know, ang Panginoon po, siya po yung bread at pinanganak po siya sa Bethlehem. Ano po ang Bethlehem? Two words po yan. Beth meaning house, Lehem meaning bread. House of bread na kung saan pinanganak po yung I am the bread. Amen. Yung lehem, pwede po siyang food or meat sa Arabic or sa Aramaic po. Ibig sabihin po siya yung pagkain natin. Amen. So mas marami pa po tayong matutunan dyan na parang paano natin naging pagkain si Kristo. No, marami pong nagtanong dyan sa John chapter 6. Lahat po ng kanyang mga followers, iniwan siya, 12 na lang po ang natira. So, makinig po tayong mabuti kung gaano po ka-importante po ito. And did you know, alam po natin, ang buhay po natin physically, importante ang pagkain para mabuhay po tayo. Basic things po bakit nagtatrabaho ang tao para siya ay kumain. Di ho ba? At of course, right foods po ang kailangan po natin, yung tamang pagkain para maganda ang iyong health, ang iyong pangangatawan. Now, pero kahit kumain po tayo ng right foods, na matatamang pagkain, mamamatay pa rin ang physical po natin. Kung wala si Jesus, mamamatay tayo ng pangalawa. Second death. Ang second death po, tinatawag po yan sa Bible, sa Revelations chapter 20:14, at saka po 21 verse 8. Ang tawag po sa lake of fire, sabi po diyan, no, yung lake o dagat-dagatang apoy is second death. Kaya nga po, kapag na-born again ka, pwedeng mamamatay ka na lang ng minsan at hindi ka na mamamatay uli. Pero kapag hindi ka born again, 2 beses kang mamamatay. Mamamatay ka ng physical, mamamatay ka pa sa dagat-dagatang apoy. Ito po, pinapatay ka ng walang hanggan. Buhay ka, pinapatay ka, buhay ka, pinapatay ka, walang hanggan pong torture ito. Yung second death. And that is why Jesus is the most important, the most essential. I think redundant po yung pagkakagamot ko ng most essential. Pero yun po talagang, talagang pinaka most essential ang ating Panginoon sa ating buhay. Because without Him, mamamatay pa rin tayo, mapupunta tayo ng impyerno. Ang maganda pa ho nito, kung darating na si Lord, kung ikaw ay born again, tinanggap mo si Lord bilang Panginoon mo at tagapagligtas sa iyong puso, ibig sabihin, siya ang tagapagligtas mo, ibig sabihin din, siya ang nasusunod sa buhay mo, pag nag-rapture, hindi ka na mamamatay, kapatid. At malapit na ho tayo sa rapture. Yung susunduin po tayo, no, according kay Paul sa alapaap po, sa mga ulap, lilipad po tayo with the angels. Susunduin po tayo. Amen. Hela excited ng aliwa at ilang isipan. Kung pa may kasawa, yara ng aliwa. Diyan nga kami kasawa, manyaman po itang makutahan na kini. Amen. Nung bisa kayong malakwan, bahala kayo. Amen. Ng aliwa, Pastor, gusto ko nang pumunta ng langit pero ayaw ko muna ngayon. Oo nga, hindi po ngayon. Pero kung ngayon darating si Lord, paiiwan ka ba? Lord, balikan mo na ako nang palagyan mo kay sarili mo. No. Tinuwaring special makayin nala po. Sa John 6:48-51, sabi ho dito, I am the bread of life. Your ancestors ate the manna. Ano po yung manna sa wilderness? Ito po yung bread from heaven. Ang tawag po yan sa Hebrew, what is it? Ano ba yan? Ano ba yan? No, kaya nga po, ayun po yung tawag nila sa manna, ano ba yan? Ito po yung kinain po nila, bread of the angels, food of the angels, 40 years. Pero alam niyo po, kahit po ito ay galing sa langit, nagreklamo pa rin po, nagsawa pa rin po yung mga tao, yung mga Israelita for 40 years na ito yung kinakain po nila. Sabi po dyan ng Panginoon, kinain nila ang mana sa ilang, yet they died. Namatay sila, pagkain langit pero namatay pa rin. Alam niyo po yung mga pelikula nga, kapag meron pong nainom silang tubig, magiging immortal sila, yung mga ganun, wala pong ganun ho. Nakain nila yung kakaibang bulaklak, magiging immortal sila. Alam niyo po yung mga malaibong adar na yung dating po. No? Wala hong ganyan. Ito po, galing mismo sa langit yung tinapay, pero sabi ng Panginoon, yet they died, verse 50, but there is a bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. Sino po yung tinutukoy niya? Verse 51, I am the living bread
that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And that is why Jesus is the most essential thing or person sa ating buhay, because kahit na kumain ka pa ng pinakamasarap araw-araw, meron kang pagkain at kumpleto ang vitamins mo araw-araw, mamamatay ka at pag namatay kang wala si Jesus sa puso mo, magigising ka sa impyerno. Yes, importante po pagkain, pero aanin po natin ang pagkain na masarap kung pagmulat ng mata mo pagkamatay mo, nasa impyerno ka naman. That is why Jesus is very essential, because He is the one who can give you eternal life. This bread, ang sabi po niya, is my flesh. Ang tinapay na ito ay itong aking katawan, ang aking laman. Ang sabi po niya, which I will give for the life of the world. Dito po ay present tense pa siya. Ibig sabihin niya, ay ipagkakalob niya sa krus. Ngayon po, binigay na po niya para po sa atin itong kanyang katawan, itong kanyang bread, itong kanyang flesh po sa atin. Now, noong si Jesus po, sinabi niya po itong kakainin para anong tawag po dito sa John chapter 6, para kayo, sabi po niya, magkaroon kayo ng life and life eternal. Kailangan kainin nyo ang aking laman at inumin nyo ang aking dugo. Wow, no? Very strange po siya. Very shocking po. At kahit in-explain po ng Lord, na-offend ba kayo sa teaching kong ito? Sabi niya sa katuruan kong ito. Ang aking mga sinabi, ang aking mga sinalita, ang sabi ng Panginoon, they are spirit and they are life. Yet, pagdating po sa John chapter 6:66, lahat po tumalikod. Pansinin niyo po yung number, 666. Ang ibig sabihin po ng 666, pagtalikod kay Kristo. Ayan po, from this time, sabi po dyan, many of His disciples turned back and no longer followed Him. So, kung parang ayaw mo nang sumunod kay Kristo, para ka na rin nagpatatak ng 666. So, na-offend po sila kahit sinabi niyang, in-explain niya, spiritual ang sinasabi ko. Ang sabi po ng Panginoon. Pero, what did Jesus mean when He said we must eat His flesh and drink His blood? How can we eat His flesh and drink His blood? Ano ba ibig sabihin ng ating Panginoon na dapat natin kainin ng kanyang laman at inumin ng kanyang dugo? Paano natin kakainin at inumin ng kanyang dugo? Ito po, sa John 6:35, ang sabi po dyan, then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Pansinin niyo po, no? Will never go hungry. Ibig sabihin po, ang lumapit sa Panginoon, kung ikaw ay lumapit na mayroong pagpapakumbaba sa Panginoon, yun ang sinasabi ng Panginoon na kainin natin ng kanyang laman, ang kanyang katawan. Ito po yung paglapit po sa kanya, pagpapakumbaba, believe. Ito po, paano natin inumin. And whoever believes in me will never be thirsty. Kapag ikaw, in other words, to eat His flesh and drink His blood is to come to Him believing that He is the only Savior. Pwedeng pakita na natin yon para nakakasabay po sila. To eat His flesh and drink His blood is to come to Him believing that He is the only Savior of the world. So yun po ibig sabihin niya na you need to eat my flesh and drink my blood. Amen. Hindi po usapang Dracula ito. Amen. Hindi po ito usapang Kadiri. No, hindi po spiritual nga po, kakaiba po talaga ang kaisipan ng Diyos, ng ating Panginoon. Ang sabi po niya, hindi kayo maliligtas kung hindi niyo kakainin ang aking flesh. That means kung hindi kayo lalapit sa akin. At hindi kayo maliligtas kung hindi niyo inumin ang aking dugo. That means kung hindi kayo mananampalataya sa akin na ako lang ang tanging tagapagligtas. That is how we eat the flesh of Jesus and how we drink the flesh of Jesus. And every time we partake the Holy Communion, yung pong tinapay, yung ostya, at saka po yung ating pong grape wine po dyan, ano po yan? Hindi po yan powder na ano, iya po yan Kool-Aid, na ano yan kahit takasikan? Ha? Na? At ano? Ano po yung grapes na mahal kasi? Welch, yun. Ano pa man niya, biyandarinig yung harapan kong kaya. Alam niyo, mahal po yung Welch, no?
No, ilan po yung umiinom po ng ano ho natin in a week po, pati po Miyerkules saka po yung sa mga youth, I think children's church, magkailaran ba? Nag-ano ba sila? I think siguro po nasa 2,000 po yan. Noon po, ano lang po tayo, kung yung matagal na kayo dito, juice at titimpla, nyapin ko minsan, matabang yan, minsan mapait yan, kung minsan maputla yan, minsan sobra yan. Pero ngayon po, ano na po siya, wealth na po siya, wealth's done, my good and faithful servant. Amen. Social po yan. At napansin nyo po, kahit mahal po siya, pinalitan po natin ng glass. Hindi na po plastic. Amen. Kaya po yan, pinapakuluan po yan. Kasi yung plastic, every now and then, magastos din po, pinapalitan po natin. Kaya para po yung po taritang alwa, ating dintang, ating TV, pinapa-ano po yan, ini-sterilize po siya. Malinis po talaga yung ano ho natin. You can be sure na talaga pong 100% ano po yan, malinis. Amen. So, whenever we take the Holy Communion, going back, sinasabi natin, Lord, lumalapit po ako sa iyo na nagpapakumbaba. And when we eat the bread and we drink the cup ng Panginoon, sinasabi natin, at ang aking pananampalataya ay sa iyo lamang dahil nalalaman ko yung ginawa mo sa krus ay ang aking kaligtasan. That is the main, what you call this, that is the meaning, bakit sinabi ng Lord, na you need to eat my flesh and drink my blood. Hindi po ito Dracula. Amen po ba? I hope masala ini. Pota ating, sabi ng Calvary, dapat inuman. May mga ganyan po, retang mantun pamanyira. Puputulin yung video para masiraan ka. Anyway, wala tayong mga panahon dyan. No? Jesus is essential for us like food. That's why we must eat His Word because He is the Word. Amen. Si Jesus po ang Word. Kaya sinasabi ng if the Bible is your idol, dapat lang. Because the Bible is the Word of God is Jesus. Saan po natin magkita yan? John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Di ba sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace. Nagkatawang tao yung Word. So yung Word noon na nag-create in the beginning was Jesus na nagkatawang tao po. Maging sa Revelations 19:13, tinawag po siya na Word of God. He is dressed in a robe dipped in blood. Ang sabi po ito, and His name is the Word of God. One of the names of Jesus in the book of Revelation is the Word of God. Amen. So wala pong kontrahan po talaga. And that is why, kaya sinabi po niya sa Matthew 4:4, nung sinabi ni Satan, if you are the Son of God, turn this stone into bread. Tinurn ba niya o ginawa ba ni Kristo yung bato na tinapay? Hindi. Because once tinurn ni Kristo yung bato na tinapay, nagpasakop na siya sa demonyo, kay Satanas. Nagpailalim na siya kasi inutusan siya. Inutusan siya. Kaya mali po yung inaawit nating, bali po itang we are the world. And God has shown us by turning stone to bread. Walang ganun sa Bible. That is demonic. Because if Jesus turned the stone into bread, nagpailalim na siya, nagpauto na siya kay Satanas. Pero ano pong sagot niya? Ang sagot po niya, Word of God. Jesus answered, it is written. Ganito ho tayo dapat labanan ng dyablo. Nakasulat ka mo. Pag sinabi niyang, alam mo ikaw makasalanan ka, nakasulat, pinatawad na ako ni Kristo sa kanyang banal na dugo. Alam mo ikaw may cancer ka, mamamatay. Alam mo ikaw dialysis patient ka, 18 years and 6 months na, no, mamamatay ka. Nakasulat, no? Siya ang aking kagalingan, siya ang aking buhay at buhay na walang hanggan. Kailangan wag kang magpauto sa dyablo. Alam niyo po, meron po noon sa I think sa social ewan ko kung saan social media 'yun. Si Momo, yung pong inuuto yung mga kabataan, na gawin mo ito, punta ka sa bubong, no, gawin mo ganyan-ganyan ka. Saksakin mo ang nanay mo, ganyan po. Kasi once na kumilos ka na minsan, nagpailalam ka na, that is witchcraft po. Modern na pangkukulam. Huwag kayong maniwalang pangkukulam po ngayon. Modern na rin po ang mangkukulam po ngayon.
Opo, kaya nga po mahal pag nagpakulam, barbidal na kasing gagamitan doon. Anyway, ang sabi po dyan, it is written, ang sabi ng Panginoon, pinanlaban niya kay Satanas, Word of God, man shall not live on bread alone. Actually, nakasulat po ito, I think, sa, if not Numbers, Leviticus, nasa Pentateuch po ito. But on every word that comes from the mouth of God. Hindi lang pwedeng mabuhay ang tao sa tinapay o sa pagkain, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya nga po, paano natin makakain si Kristo? By believing in Him that is the Savior and that is also drinking His blood. And also by meditating His Word. You read His Word, meditate His Word, kinakain mo siya, pinapakain mo kanyang spirit. Now, I tell you, yung pong katawan po yung physical na yan, ilang beses kumakain po yan? 5 times, no? Alam niyo po yung mga ancient na mga Israelites or middle, ano po, ang pagkain lang po nila, actually po, twice a day. Twice a day lang po. Umaga, tsaka po yung sa sumisilim na yung gabi po. Yun lang po. Yeni po, yung, ay, ako may merienda. Noon po, no, meron, sa kabataan, nung pong nasa Utopia pa kami ni na Pastor Ron, yan, sina Pastor Francis, Brother Jonas, yan. Kasama po namin. Meron po akong kasi yung, nagsisiyo po kami sa Nepo Quadrangle. Nailala niyo po yung Nepo Quadrangle? Na yung mga boyfriend, girlfriend na walang pang-date, dun sila nagde-date. Na okay na sila sa baliwag. Tambalitog mo po man eh. So doon kami po every Friday ng 6 p.m. Minsan po dumating po yung nung pinapakain po namin ng mga sandwiches ang mga kabataan. Umaabot po kami ng 60, 80 at kung minsan umabot ng 100. Kanya po karami ang mga kabataan na naipon po natin doon. So may mga umpukan po kami. Ang mga kaumpukan ko pong kabataan, pag pinakain ko na po, minsan may sabi ko, meron pang sobra, sino pang may gusto? Ako po, pastor. Kaya ko na sabi, nino yan. Sabi na, karanok mo na ako. Ka ba may almusal? Ako makain. Hindi ka ba nag-almusal ka ako sa kanya? Halipo kanya. Pero megto ka. Opo. Yung palang pagkain niya nung alas 8 ng gabi, ano po niya? Anong tawag dito? Pantakip, no? Yung baga kaya, ko-compensate niya. Hindi ako pa po kasi may almusal kaya itong pang sandwich ka. Ang tatakaw po ng mga tao ngayon. No, hindi ho tayo, ako po madalas ang pagkain ko lang po, marami na po ang 3 times a day. No, 3 times a day. Madalang lang po, masyado na po yung Pero madalas po twice a day. Kaya nga po yung gamot ko kung minsan, hinahati ko, minsan, hindi ko na lang iniinom. Ganun po siya, living by faith po talaga. Kaya tanghaliwaki kayo at ko pang snack, anong tawag niyo doon? Midnight snack. Pangatako yun. Ang sabi po ni Paul, no, their God is their stomach. Kapag masiba ka, gluttony yan, ang ibig sabihin daw niyan, sabi po ni Paul, yung Diyos ay ang iring at tiyan. Now, going back po, kung pinapakain po natin ng 3 to 5 times ang physical na katawan, ilang beses yung pinapakain ang iyong spiritual? Ang iyong spirito at kaluluwa. Tuwing linggo lang po. Kaya nga, pagdating po bukas o sa Lunes, mainit na ang ulo mo. Pero alam niyo po, kapag araw-araw kang kumain, lalo na pagkagising mo pa lang sa umaga, kung meron kang time, gawin mo, o kaya sa trabaho, during break time, sa lunch, during break time. Ako po, every time merong, kaya nga po, yung Bible ko, mga Bibles, kahit po 100 translation, meron po ako sa aking gadget, sa aking cellphone. Kaya kahit dialysis o saan man po mapunta, nasa mall, kung naghihintay, nakaupo, naghihintay ng check-up sa clinic, nakakapagbasa po ako. Because I know, every time I read the Word of God, finifeed ko ang aking spirit. Amen. Pansinin niyo po, kapag Sabado lang kayong kumain, ito pang Sabado, tapos bitin pa, no? Baka bukas lang o kaya mamaya lang, iba na yung ugali mo. We are being changed, being transformed by the renewing of our mind through the powerful Word of God. Kaya anong sabi ng Lord, ni Yahweh kay Joshua? Joshua 1:8, meditate on my word day and night. I-meditate mo siya. Yan ang kainin mo day and night. Yan muna ang pagkain mo, no? Umaga at
Para po lumakas siya at ma-overcome niya yung fear, ma-overcome niya po yung unbelief. To lead the 4 million Israelites. Isipin niyo po yun. Ang kailangan mo lang, hindi seminar, hindi doctorate degree, no, hindi college degree. Ang kailangan mo, Word of God ko para ma-lead mo ang mga milyong-milyong Israelites. Day and night. Now, ang kailangan po natin para maging successful, ayan po, no, sabi po dyan, kung meditate mo ang book of the law or the Bible on your lips day and night. On your lips, ibig sabihin, binibigkas mo yung sinasabi mong, I shall not die but live. I am forgiven by the blood of Jesus. And by His stripes, I am healed. I am blessed beyond measure. Yung lahat ng alam mong nasa Bible, sinasabi mo from your lips, no, day and night, then lahat ng minemeditate mo, you will be careful to do everything written in it. Ibig sabihin po dito, lahat ng sinasabi mo, lahat ng minemeditate mo, maggagawa mo. Ang isa pong magnanakaw at saka po mga rapist no, sa kabilang banda na masama, bago po nila gawin ang pagnanakaw o pagre-rape, minemeditate po nila, pinaplano po. Hindi po, yung rapist po, hindi po yan parang nakakita ng babae, parang bigla na lang pong kapangpangan na, silang buwan na, balang manok, makanyan, balang bibiya, po. Pinag-iisipan po yan. Kung tricycle driver po yung rapist, iniisip na po niya kung saan niya dadaan. Yung magnanakaw, ganyan din po. Lalo na kung hold upin yung bangko, po dapat yan, meron kang intelligent mind. No? Kaya nga po, most of the time, kahit masama, nagiging successful sila sa plano nila because they meditated on their plans. Ito ang plano ng Lord, ang Word of God, His plans for you and for me, they are what? They are good. Jeremiah 29:11, no, my plans for you are what? Is to prosper you and not to harm you. Plans, ang sabi po dyan, to give you hope in a future. Kailangan po ito lang ang meditate because the more you meditate on the Word of God, kung ano ang pumapasok sa isip mo, lagi natatransform ka. Kaya sabi ni Paul sa Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. How? The Word of God. Kaya kung madalas, ang pinapanood mo, TikTok, ito, lupa na kang manok. Kung madalas pinapanood mo yung mga drama-drama, konting alam mo lang. Tapos, konti lang ang sinabi sa'yo, ganyan, ayot makanya kasusulod, na gano'n ka na, inaapi ako, Lord. o paano, pinapanood mo? Nanula ka sa rin drama yan, nanula po? Alam bisa bagsa, dahil bisa pa ila. Puta pa ila, takuan ng pastor. No, si nang house down, wala nang kaya yan, Nakita kang FPJ. Alam bis. Anyway, ang alam ko po kasi, mga panahon ko, batang yagit, Flor de Luna, mga 80s. Agila, nalula pa rin kanita. Heredero. Brother Rick, balo na rin. Balo na. At saka kung sobrang kung 70s, buhay ka na, wala pang TV, wala pang Itbulaga, no, mga pinapakinggan mo, mga, si Matar! Tukutok. Malapit na siya. Ayan na, ayan. Kabang makakera ka kang papag, hoy, matutod na kayo ng apong. Pagkagabi, kaya ang matatakutin, ano yung pinapakinggan? Gabi ng lagi mo, balo yan. Oh! Mga kaya, Cheso pa na, mimi ko. Punta ka lang sa banyo, tatakot. Kasi kung ano yung pinifeed mo sa mind mo, yun ang may bago pong horror movie ang GMA ngayon, Echo Manal Beng horror movies. It will open portals para makapasok yung spirit of fear sa iyong buhay. Amen. Kaya nga po, lagi nyo pong kainin ang Word of God. Amen. O sima, hindi na kayo nagdadala ng ganito. No? Ano na po yan? Meron na ho dyan. And I hope sa mga gadgets na lagi nyong hawak, pag nagbabasa po kayo, ilagay nyo po sa airplane mode. No? O tanggalin nyo yung signal. Ganun lang po. Ewan ko kung sa Android, ano po, airplane mode yun. Para pag nagbabasa kayo, walang pumapasok na magko-call or magte-text. Amen. Iba po kasi yung nagbabasa ka, ay may text ka, kaya na kaya linwalan.
So Jesus is the most essential for us because He is our eternal life. Tama ba yan, Pastor? He is our eternal life. Opo, saan natin makita yan? 1 John 5:20. We know also that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. Kaya dumating ang Panginoon para makilala natin na siya na totoo, and we are in Him who is true by being in His Son, Jesus Christ. He is what? The true God and eternal life. Si Kristo po hindi lang tao. Paniwalan din iglesia ng Manado. Si Kristo po, maliwanag po dyan, He is the true God and He is the eternal life. And that is why Jesus is the most essential person in our lives. Amen. Wala nang ibang mahalaga pa, kundi si Kristo lang. Mawala ang lahat, pati yung boyfriend mo, wag lang mawala si Kristo. Amen. Baka mag-email rin lalaki, ikaw ang boyfriend? Joke lang po yun, no? Number 2, what does it mean that Jesus is the bread of life? It means that He is our satisfaction. Being satisfied is being contented. It is being happy. Kapag happy ka, satisfied ka. Kapag satisfied ka, happy ka. Amen. Kagulo ng pastoran. Anyway po, lahat po tayo gusto natin satisfied tayo at happy po tayo. But si Jesus lang po ang pwedeng mag-satisfy po sa atin. Kaya yung sinabi niyang, I am the bread of life, hindi lang po niya sinasabing, I am the most important. Sinasabi rin po niya, ako lang ang makakapag-satisfy sa iyo. Wala nang iba. Si Jesus lang makakapag-satisfy. Balikan po natin ng John 6:35. Ang sabi po dyan, Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Hindi, ibig sabihin po niyan, will never go hungry, will never be thirsty, masasatisfy ka na forever. But take note, makinig po kayong mabuti sa mga susunod, it is not automatic, Pastor, kasi I'm sure may mga nagtatanong sa inyo, matagal ko na tinanggap ang Panginoon, Pastor, pero parang meron pa rin akong hinahanap. Yung hinahanap niyo po si Kristo. Being satisfied in Christ, meron kang dapat gawin. It is not automatic. Amen? So meron kang dapat gawin, kapatid, para masatisfy ka. It is not enough na, Lord, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. And then, anong gagawin mo? Sisimba ka na lang ng Sabado or Linggo? Wala na po nun. Magiging ano ka pa mo, magiging ano ka pa rin. Parang meron ka pa rin mga emptiness sa kaloob-looban mo. No? Ang sabi po dito, the food and things of this world can only satisfy us for a short time. Di ba kapag kumain po tayo, after ng ilang oras, gutom ka na. After ng 3, 4 na oras, yung iba nga, may itong oras, maranot na naman. Matakula talaga. yung pong, alam niyo po, may mga taong mahina naman kumain pag ng almusal at lunch at saka dinner. Pero kaya mahina kumain kasi oras-oras kumakain. May tawag po dyan, yung basta. May tawag po dyan. Yung iba naman po, may mga intermittent fasting. Halimbawa, from 9 to 9, hindi sila kakain. Yun lang within dun sa oras ng 9 to 9, na hindi kakain, another 9 to 9 na hours, dun lang sila pwedeng kumain. Yung gagawin din naman, lalaklak-lakit ang 12 hours sa ito. Wala din po yung kanilang diet. Anyway, so the food and things that of this world can only satisfy us for a short time, but only, remember this, only Jesus can satisfy us eternally. Why? Because ang mga tao po ngayon pumupunta sa mga bar, umiinom, may asawa na, naghahanap pa ng ibang asawa, at may sasakyan na, bibili pa ng isang sasakyan, bibili pa ng isang sasakyan, bibili pa ng isang sasakyan, hindi na sasatisfy. Ang dami ng bahay, bumibili pa ng ilang bahay po, hindi na sasatisfy. Ang cellphone, kapag ang isang taong may pambili, kung minsan 6 months lang, mayroon ng bagong model, bibili naman po siya. Pwede ho tayong maging masaya for the time being sa mga gamit, but it will not satisfy you. It will not last long. Hindi po siya forever actually. Why? Because sa puso po natin, meron pong vacuum.
meron pong, anong vacuum cleaner ka? Hindi po yung panlinis. No? Meron pong, Tagalog natin, Tagalog. Meron pong vacuum, meron pong puwang. Merong puwang sa puso natin na it cannot be filled by anything in this world or any person in this world. Only God can fill. Saan po natin makikita yan na merong ganyan nga? Sa Ecclesiastes 3:11. Alam po natin to, yun lang pong, yet God made everything beautiful for its own time. So He makes all things beautiful in His own time. Pero ito po ang gusto natin ilagay, kaya hina-highlight po natin, He has planted eternity in the human heart. Kaya meron tayong vacuum. Kaya alam niyo po yung, kailan ba? Kahapon, habang nagbi-meeting CEO kami ng mga pastors at saka lahat po ng naka-full-time elders, yung pong sabi nga po namin, yung dating umiinom sa inyo, sino po yung dating umiinom katulad ko? Pilanta mo muna, ano ka ba na din aliwaya? Halay, pastor niya kaya magtaskamat kasi ngayon minum kaya pa eh. Sabi yun dati eh. Paulitin ko, no, para clear. Yung dati, umiinom ka. Amen. Naalala niyo po ba yung, lalo na sa lalaki, pag nag-inuman po kayo, no, at nandyan na yung payabangan, chat-chat, masaya, talagang may mga joke, umahalak ka. After po nung yung gimmick na yon, uuwi ka, merong kang nararamdaman na parang merong kulang. Naramdaman niyo yon? Ano yung kulang? Pulutan, pastora. Now, yung kulang po talagang yon, ito nga po yun, si Jesus. Hindi yun, ay, potang kayabi ako rin barkado. Kapag kasama ko yung mga barkado, kaibigan ko, no, parang ang saya-saya ko. For the time being, pag mag-isa ka na naman. Balungkot. Alam niyo po yung mga taong worldly, mga LGBTQ, yan po yung dapat natin mga pinagpe-pray. Kawawa po yan, pinapakita nila sa labas na masaya po sila. Sila po ang pinakamalungkot kung wala po si Jesus sa kanila. Sila ang pinakakawawa. Kaya kung ikaw ay na kay Jesus, andiyan nga kang bali, andiyan nanumuingatin mo, pinakamapalad ka. Dahil anytime, pagdating ni Jesus, meron kang bahay sa langit, meron kang mansyon sa langit, na yung daanan po ay ginto. Hallelujah, excited na po ako doon. So, meron palang, He has planted eternity. So, only the eternal God can satisfy the emptiness in our hearts. Sabi po natin dito, people look for satisfaction in the things of the world, but even if they gain everything, makamtan man nila ang lahat ng kayamanan sa mundo, parang si Solomon napakayaman at nagkaroon siya ng asawa na 700, at meron po siyang 300 pa na nakatago na mga kabit, si Solomon, pero sinulat po niya, sabi niya, He has planted eternity in the human heart. Hindi rin siya na-satisfy po. Doong bandang huli po, napariwara po si Solomon, yung pong katalinuhan niya, nasira, dahil sumamba siya sa mga Diyos-Diyosa na naging asawa niya. Yung pong naging plano ni Solomon, actually po, kaya po napakarami niyang asawa, lahat ng mga kaharian na nakapalibot sa kanya, sasalod niya po yung Pastor John. Sawana po kano. Lahat po, inasawa niya yung mga prinsesa at reyna po, para wala siyang kaaway. Kaya nga po, the whole lifetime of Solomon, yun ang katalinuhan niya, para walang kaaway kanya, lahat magiging asawa ko. Pero hindi niya alam na walay siya sa pinaka-importanting person sa kanyang buhay. Amen. Kaya nga nung sumulat siya, everything is meaningless, sabi po niya dyan sa Ecclesiastes, ang lahat walang kabuluhan. Ibig sabihin po niya ng lahat walang kabuluhan, bandang uli sabi niya, walang kabuluhan ang lahat kung wala ang Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng Book of Ecclesiastes. Walang kabuluhan kahit yumaman ka, kapatid, walang kabuluhan kahit mapangasawa mo yung taong gusto mo, walang kabuluhan kahit meron kang malaking bahay, kahit milyonaryo, bilyonaryo ka, kung wala si Jesus sa iyo. Mamamatay ka pa rin na malungkot at na paggising mo, impyerno ka pa rin. Amen. So people look for satisfaction in the things of the world, but even they gain everything, no one can feel the emptiness in their hearts. Bakit? Sino lang po pwedeng mag-feel? Si Jesus lang po. Only Jesus can fill our empty hearts. Kaya nga po, hindi po ano yan, no?
Naalala niyo po si Zacchaeus, nung binisita ni Lord. At pinababa po niya sa ano. Si Zacchaeus po, ito po yung ilan sa inyo ka-height niyo. No? Ka-height ni Nora Honor. Si Zacchaeus po. Maliit po siya. Dahil maliit po siya, pumanik po siya sa sycamore tree para makita niya si Jesus. Pagtapat sa sycamore tree. Alam niyo po yung sycamore tree niyon? Bago pa pinanganak si Zacchaeus, itinanim na ng Diyos para one day makatagpo niya ang Panginoon. Tumingila ang Panginoon, Zacchaeus, bumaba ka dyan, kanya. Alam niyo po yung kwentong nagkamali po yung pastor? Na pagtawag, no? Ang sabi niya, Tadeus, bumaba ka dyan. Sabi ng business niya, kanya hindi, Tadeus, Zacchaeus. Tinuloy niya, Tadeus, baba ka dyan. Zacchaeus, hindi, Tadeus, baba ka dyan. Si Zacchaeus dapat ang nandyan, kanya. Nakalusot siya, eh. Wisdom. Now, sabi niya, paparito ako sa bahay mo. Nung nakilala niyang Lord, sabi po ni Zacchaeus, walang drama, walang iyak-iyak. Yung iba po sa atin, umiyak na maganda po yan, umiyak tayo sa Lord, maganda po yan. Pero si Zacchaeus, walang drama. Kasi marami yung umiyak, nagdrama-drama. Balo yung po rin ang nanong askata, kursilyo. Sino po dito nagkursilyo? Kursilyo, ada rin anak eh. No? Patawanan mo kuma! Kaya kalwal daya, mag-drugs na noon naman. No? Yung umiyak lang siya, pero si Zacchaeus, hindi siya umiyak. Ang sabi niya, Lord, kanya, ang kalahati ng kayamanan ko, ibebenta ko yung kalahati, ibibigay ko sa mahirap. Kanya. Dahil napakayaman ni Zacchaeus, tax collector po siya. Noon pa man, mayayaman na yung mga taga-BIR. At noon pa man, magnanakaw na sila. No? Kaya sabi ni Zacchaeus, nag-confess siya, yung pong mga dinaya ko sa tax, Lord, ibabalik kong 4 times, 4 na beses. Isipin niyo po yun. Ibig sabihin, handang maghirap si Zacchaeus. Handa siyang mawala ang lahat. Makamtan lang niya si Jesus. Amen. Pero yung iba pong tao ngayon, o ibang kahit Kristiyano, kung hindi mo man nakakamtan ang lahat, konti pa lang. Ang nakakamtan mo, nawawala na si Jesus sa iyo. Amen. Ang maganda po dyan, kahit na binibless ka ng Lord, ang number 1 pa rin sa puso mo si Lord. Ang satisfaction mo pa rin si Lord. Amen. Amen po ba? Now, makinig po kayong, siguro yung iba po sabihin nyo, sa ngayon, di kayo satisfied sa trabaho nyo, mababa ang sahod nyo. Maging kontento lang kayo ngayon. Because godly contentment is great gain. Why? Kapag nakita ng Diyos na happy ka kung anong meron mo ngayon, sa mga susunod na araw, bukas, ipopromote ka niya. Marami po tayong nag-testify na po dito Wednesday. Punta po kayo ng Wednesday ngayon, may ginagawa po ang Holy Spirit. 3 Wednesday na po na may binabaptize po ang mga tao. May mga visions, nakakita ng mga angels. Lumalapit po sa akin po yan. Masarap pong mag-worship. Punta po kayo. Nung alam kakwenta-kwenta yung gagawin nyo kung itang Wednesday night, punta ho kayo dito. Kung talagang essential si Jesus sa inyo, punta kayo dito. Amen. Kung talagang si Jesus lang ang satisfaction, o naghanap kayo ng satisfaction, punta kayo dito, you will be satisfied in the presence, in the glory of God. Amen. So, going back, rin ako. Zacchaeus. Ayun po, ito po. Yung pong satisfaction natin, wag kayong, yung pong mga nagtitestimony dito, meron po dyan yung below minimum pero napag-aral niyang kanyang mga anak. College. I think, pinsan mo, nursing, tsaka engineering. Yeah? Ilan na po yung ganyan? Kaya pong i-multiply ng Lord, kahit hindi po yan dapat nagre-reklamo ka sa gobyerno, hindi po tama yun. Kaya yung nagre-reklamo ka sa boss mo, hindi po rin po tama yun. Kung ano ang nasa iyo, ipagpasalamat mo. Nung ibinigay kay Kristo ang dalawang isda at 5 tinapay, hindi siya sinabing, napapano kayo niyan? Paano kung papakakainin ng libu-libong tao sa 2 tinapay? Sabi niya, anong binigay po si Andrew po, ibinigay niya yung bata, linapit niya yung bata kay Jesus, at binigay ng bata yung 5 tinapay at 2. At pinagpasalamat ng Panginoon. Nung pinagpasalamat niyang tumingala siya sa langit, pinagpira-piraso, at sabi niya, i-grupo niyo silang tig 50, at pakainin niyo sila. Nag-multiply po yon at nagsobra pa. Kapag naging tapat ka sa pasasalamat sa Panginoon, hindi ka magkukulang, kapatid.
One of the ways na pagpapasalamat, hindi lang po yung pagpe-pray sa paggawa po. Yung pagpapasalamat, nag-o-offering ka, nagta-tithes ka. Nagpapasalamat ka, binabalik mo sa Lord ang para sa Lord. Nagpapasalamat ka, Lord, ito po yung offering ko. No, kahit po 20 pesos lang to, ito lang po talagang kaya ko, pero alam mo Lord, ito lang ang talagang lahat ng pera ko. Sa susunod kapatid, hindi na 20 ang kaya mo. 1,000 na siya. Dahil imumultiply po ng Lord yan. Because yung being satisfied, it doesn't mean na gusto ng Lord na maghirap ka. Yung pinangbigay ni, opo, handang maghirap si Zacchaeus. Pero, di ba, ang principle ng Panginoon, kapag ikaw ay nagbigay, ikaw ay tatanggap. In other words, kung ikaw ay nagtanim, ikaw ay aani. Ang sabi po sa Corinto, sa 2 Corinthians, sabi po ni Paul, kung marami ang tinanim mo, marami ang... Kaya nga po si Zacchaeus, hindi po yun naghirap. Naging mayaman din si Zacchaeus, di lang na po nakasulat. Pero based po sa word ng Lord, lahat ng nagbibigay, pinagpapala. Amen. Pero kung ano ang meron ka ngayon, masatisfy ka, magpasalamat ka sa Diyos. Hindi yung, hey Lord, paano ako mag-offer, paano ako magta-tithes? Ito lang ano ko. Hindi ka aasenso dyan, tandaan mo yan. Itaga mo yan sa bato. Itaga mo yan. Ngayon, kapag nagbigay ka kay Lord, nag-tithes ka, naging tapat ka, hindi ka pa rin pinagpala, sumbatan niyo po ako, puntahan niyo ako. Pero kasi wala pa pong naging tapat kay Lord na hindi po naging tapat ang Diyos sa Kanya. Hindi po sinungaling ang Diyos. Kaya nga po yung being satisfied, Pastor, paano yan? Ano pong sabi ng Proverbs, Psalms 37:4? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Tama po yung pag-pray natin na, ay Lord, gusto ko po na ang desire ng puso ko, makapag-asawa ko, gusto ko ng bagong bahay. Tama po yun. Pero did you know, hindi po yun ang malalim na desire ng puso mo. Magkakaroon ka ng bahay ngayon, masaya ka lang for the time being. Yung iba, magkakaroon ka ng asawa ngayon, masaya ka lang for 1 year. Meron daw noon nung kinasal, yung awit po niya dahil po siya Catholic, ang maawit po niya, papuri naman po, no? Yung pong nung nag-asawa siya, salamat sa iyo, nagpapasalamat po sa Lord. After 1 year, hindi na po salamat sa iyo yung niya. Kunin mo, O Diyos, kanya. Anyway po. Now, because nothing and no one can satisfy you. Hindi yung sabi mo, ito, nagkamali ata ako sa asawa ko. Kung yan ng asawa mo, wag mo nang antayin pang maging legal yung divorce. Mahalin mo na ang asawa mo ngayon. Kaya ka maging lamaran. Amen? Amen. 10 minutes. Praise the Lord. Saan ako? You can never be satisfied with anyone and with anything of this world. Wala po kundi si Jesus. Because yung vacuum po is eternal. Only the eternal God, the immeasurable God, ang pwede lang pong makapag-satisfy sa atin. But it's not important. Ang kailangan mo, you need to delight in the Lord. Yung pong mag-devotion ka, magpakaligaya, habang nandiyan ka na nagse-service, kahit napapahaba ang pastor, napapahaba po ako, nag-e-enjoy ka pa rin. Sino po nag-attend ng Wednesday? Napapahaba po yung prayer, napapahaba yung worship. No? Alam niyo, kapag naiinip kayo sa prayer o naiinip kayo sa worship, ibig sabihin, you are not participating. But once you enter in the realm of prayer and in the realm of worship, hindi ka mainip. Umabot na po kami dito nung kabataan po ako sa aming prayer meeting, sa aming pong worship intercession night. From 7 p.m. umuwi, natapos po kami, nag-almusal po kami 5 a.m. Hindi po namin namalayan kasi po talagang bumuhos po ang banal na espiritu sa kalagitnaan po namin. Lahat po kami umiiyak, wala pong nag-lead, basta ng Holy Spirit lang po. Attend po kayo ng Wednesday para maranasan niyo po ang Lord. Mas maranasan niyo ang Lord. Nararanasan na natin ang Lord ngayon. Pero mas mararanasan po natin siya. Yung pong unlimited po yung prayer at saka po yung worship. It is not automatic to be satisfied. You need to pray. Bakit hindi ako nasatisfy kay Lord, Pastor? Kasi hindi ka nagpe-pray. Pero once na, tingnan niyo po ito. Pag nag-pray ka, lahat ng mga worries o kung anong impure thoughts pumapasok. Bakit? Dahil masama ka? No. Ang diablo gagawin niya to stop you from praying. To hinder you from praying. Why? Because alam ng diablo, there is power when you pray.
when you pray, nababago ka sa presence ni Lord. Ano pong sabi po ng James chapter 5 verse, I think 15, the prayer of a righteous person is powerful and effective. And that is why gagawin lahat ng mga demonyo, ng dyablo, na hindi ka, gagawin ka ng tamad sa prayer o ayan po, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Sino ang righteous? Pastor, hindi ako righteous eh. Nagkasala ako. Di po. You are righteous nung tinanggap mo na ang Lord. We are not righteous dahil ako po'y nagpipreach, dahil ako'y pastor. No, I am righteous because of what Jesus has done on the cross. Dahil tinanggap ko siya, naging righteous ako. Kung tinanggap mo si Jesus, you are righteous. And if you are righteous, when you pray, it is so powerful. Natatakot ang dyablo kapag ikaw ay nagpe-pray. And then when you pray, ang sarap po kapag napagtagumpayan mo yung katamaran, yung tukso, at nag-worship ka na. Pag nag-pray ka po, huwag ka lang po hingi ng hingi. That is just one form of prayer. Prayer is worship as well. Prayer is also reading or meditating the Word of God. Kapag nandun ka na, parang ayaw mo na tumigil, Lord, kanyaman. Alam niyo po sino po yung pong talagang nag-e-enjoy, nasasarapan po sa worship. Amen. Pero pag naiinip ka, mag-worship ka lang, kapatid. Kasi ang dyablo, ayaw kanya mag-worship. Kasi once you worship, there is power. Because worship is one form of prayer. Hindi pwedeng hiwalayin po yan. Kaya nga nung tinuro ko ng Panginoon ng mga disciples, this is how you pray, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa ating panalangin, unahin ang pagsamba. Hindi yung, Lord, kailangan kong pamayad utang. Unahin mo, Lord, sinasamba kita dahil makapangyarihan ka at mahal mo ko, linigtas mo ako. At alam ko, Panginoon, lahat ng kailangan ko, ipagkakaloob mo. Lahat ng problema ko, ikaw ang solusyon. Sambahin mo muna ang Panginoon, kapatid. You can never be satisfied if you will not read the Word of God, if you will not dwell in the presence of God. Hindi mo mararanasan yung satisfaction kay Jesus because it is not automatic. Amen. Ewan ko kung naisulat po ni Sister Vanessa yung to be satisfied, it's not. Meron ba dyan? Being satisfied is Jesus is not automatic. We need to learn to delight ourselves in Him. Dapat matuto tayong delight yourself in the Lord. And He will give you the desires of your heart. Alam niyo po, ang desire talaga ng ating puso, yung tunay na joy at tunay na peace. Kanino makukuha yan? Kay Kristo. Tunay na joy at tunay na peace. Kay Kristo lang. Amen? Hindi po yan. Kasi po, bakit gusto mo ng bagong bahay? Dahil may joy. Happy ka. Pero, pagkatapos ng ilang araw o buwan, years, hindi ka na happy. Pero kay Jesus, kapag nag-delight ka, nagpakasaya ka kay Lord, forever kang happy. Kahit may problema. Kahit po na, ako po, example ko na lang po, kahit tumahaba po ako, 18 years and 7 months na po ako nagda-dialysis. Pero, there are times na talagang linalabanan ko po ang depression, ang lungkot, pero nananalo pa rin po ako because once I prayed, once I start to pray and once I start to worship God. Because God inhabits the praises of His people. Pag nasa presence ka ni Lord, walang kwenta ang mga problema, walang kwenta ang dialysis, walang kwenta ang karamdaman, walang kwenta ang mga problema. Kaya nga po, alam niyo po inawit natin, turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Kapag nakafocus ka lang kay Lord, lahat ng mga problema, the things of this world, mga tukso, o yung mga bagay na na-entice ka, magdidim po yan. At kapag nag-delight ka kay Lord, yung glory po niya, Lord, kanyaman kin presence mo. Ang sarap sa presence mo, Lord. It is not automatic. You need to spend time praying, worshiping God. You need to spend time sa mga CU. Masarap pong nagsisiyo. Fellowship. Remember, for us to grow strong in our, last week, ito yung natin, sa ating faith, grow strong, mag-fellowship tayo. Katulad po nito, service, nag-fellowship po tayo nito. See you. Lalo kang nakakapag-fellowship kasi nasasabi mo yung problema mo, yung saloobin mo, yung mga kaisipan mo, nasasabi mo at nag-grow ka. As iron sharpens iron, natututo tayo sa bawat isa. Kaya po ako,
May another CU po ako eh. Sa CU po ni mga Lion of Judah, kasama ko po sila. No, hindi po ako yung laging nagsasalta doon. Nakikinig po ako and I'm so blessed sa mga testimony po ng ating mga kapatiran. Mag-attend po kayo ng CU. At doon yung pumano na mararanasan na si Jesus na ang satisfaction ko. Amen. You need to learn. Kasi po, ang sabi po ni Paul sa Philippians 4:11-13, no? Sabi diyan, not that I was ever in need, for I have learned, ang sabi niya, how to be content with whatever I have. Natutunan ko na maging kontento, maging masaya kung anong meron ako. I know how to live on almost nothing. Alam ko pa paano mabuhay na halos wala and with everything, na meron na masagana. I have learned the secret of living in every situation, whether it is full stomach or empty, gutom o busog, ang sabi po niya, marami or konti, with plenty or little. Paano niya natutunan? Natutunan niya maging kontento kay Kristo. Kaya doon niya sinabing, for I can do everything through Christ who gives me strength. Kahit anong problema mo, anong kinakaharap mo kapatid, kapag nagpakaligaya ka sa Panginoon, Lord, you are my contentment. You need to learn. Kaya sabi ni Paul, ibig sabihin sinabi ni Paul, tinuruan ko ang sarili ko. I have learned. Tinuruan ko ang sarili ko na kahit wala o meron, magpapasalamat ako. Busog o gutom, magpapasalamat ako. Pagod o nagpapahinga, magpapasalamat ako. Why? Ano po sabi po ni Paul sa 1 Thessalonians 5:18? In everything, give thanks to the Lord, for this is God's will for you in Christ Jesus. The will of God for us is to thank Him kahit na anong sitwasyon mo sa buhay, kapatid. Pasalamatan mo siya kahit anong sitwasyon. Because when you start thanking and praising God, nananalo ka na at panalo ka na. Amen. Start praising, thanking the Lord. Kahit merong masakit sa katawan mo, thank you Lord, you are my strength, you are my healer. At hindi ako patatalo sa anumang binibigay ng diablo sa akin. At tinatanggihan ko lahat ng binibigay ng diablo sa akin. This is how you fight your battle. Amen. So the more you learn about Jesus, the more satisfied you will be in Him because He is the one who completes us. Alam niyo po yung sinasabi ng mga magkasintahan, you complete me. Ali, hindi totoo yun. Ano lang po yun, kilig-kilig. Nawawala din po yung kilig niyan. Yung first time mawakan ka, kakalambot na. Kinis ka sa chick. O niyang asawa na dusog ka rin, kalisangan. Pero it doesn't mean na may kaluguran. Because nung una kasi, meron yung, akala mo, mahal mo siya dahil sa feelings. Kaya maraming naghihiwalay ngayon because of feelings. Maghiwalay na tayo. Bakit? Wala na akong feelings sa'yo. Wala na akong nararamdaman. Nakamuting nga nito. Meron kang nararamdaman o wala kapag nangako ka na sa tao, lalo na sa altar, na hindi kayo maghihiwalay, kahit anong mangyari, kamatayan lang maghiwalay sa inyo, mahalin mo yan. Dahil ang pagmamahal, katulad ng Diyos, isang desisyon. Na kahit hindi tayo kaibig-ibig, nagdesisyon ang Diyos, na mamahalin niya tayo, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. That is true love. Na kahit pangit na yung asawa mo, hindi totoo, para ka ako, ikapamurin ng malago. Hindi totoo, Jonggang nakamakaing malagwa mo. Mo na sabihin matsura. Ano yung kanong? Jonggang nakamakaing sexy. Jonggang nakamakaing malagwa. Kahit hindi ka na ganong maganda, kahit hindi ka na ganong sexy. Dati voting Coke. Ngayon, Coke pa rin. Pero Coke in can na. Mahal pa rin kita. That is how you decide. That is how because it is volitional. It is based on your decision to love. Amen. Kaya magdesisyon ka na mahalin ang asawa, magdesisyon ka na mahalin mo rin ang Diyos. Hindi ko mo walang blessing, ayaw mo na mag-attend. May problema, Lord, nagtatampo ako. Mapapaimpyerno ka dyan. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos. Kaya sabi ni Paul, na kahit gutom ako, I've learned to be content. Ang sinasabi niya dito, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Masaya pa rin ako. Because I can do all things through Christ who gives me strength. May karamdaman ako, I can do all things through Christ who gives me strength. Siya ang aking kalakasan, siya ang aking kagalingan. Wala kaming pagkain, isusupply ng Lord. He will supply my needs according sa riches niya. Basta mag-start ka lang na mag-delight sa Kanya. Amen. Hini pa ka ba ako? Ating choir na. Yung ko bisang postpone niya pa yung choir yun.
Joke po. No? So saan po natin makikita yung si Jesus ang nagko-complete sa atin? Colossians 2:9-10. For in Christ lives all the fullness of God in human body. So napagrarahan po natin to. Yung kabuuan ng pagka-Diyos nasa katawan ni Kristo. So you are also complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. Kompleto tayo kay Kristo. Amen. Sabi diyan, through saan? Sa pamamagitan ng union with Christ. Alam niyo yung union, hindi lang po yung minsan na tinanggap mo siya, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas, period. Wala na, hindi po. Kaya nga po, continuous fellowship. Ano pong fellowship? Communion po siya, koinonia. Common union. Araw-araw, makipag-union ka, makipag-communion ka, makipag-fellowship ka kay Lord. That is how you will be satisfied in the Lord. You can never be satisfied. Basta tinanggap kita, Lord, ba't di pa ako satisfied? Because you're not doing kung anong pinapagawa ng Bible. Amen. Kapag alam mo yung sikreto paano masatisfy kay Lord, yung pong i-worship mo siya, gagawin mong gusto ni Lord, you will be happy. You will be full of joy. Kaya nga po, continuous po yung union with Christ every day. Last point po, what does it mean that Jesus is the bread of life? It means that He needs to be shared. Kung nasatisfy ka kay Jesus, kung si Jesus ang pinaka-importante, sinishare po siya. Marami pong tao, yung importante sa buhay nila, hindi nila sinishare. Of course, yung asawa mo, huwag mong i-share yan. May dapat si-share yan. Pero may mga ano na po ngayon, yung mga anak nila, sinishare po nila, binibenta yung laman. Binibenta sa, sa mga website po. Anyway, pero si Jesus po, kung siya po yung na-satisfy ka kay, sino pong satisfied kay Jesus? Kung satisfied ka, happy tayo kay Jesus. Full of joy tayo kay Jesus. Amen. Dapat i-share po natin. Ang dami pong tao ngayon na napakadilim po ng kanilang buhay. Napakalungkot. They need Jesus. People need the Lord. Alam niyo po yung awit na yun, people need the Lord. Anyway, ako nakanta kasi ng oras. Balik po tayo sa John 6:35. Sabi po dyan ni Jesus, I am the bread of life. Whoever, sabi niya po, whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. And who are those who come to Jesus? Sino yung pupunta kay Jesus? Sabi po dyan sa verse 37, lundag po tayo, all those the Father gives me will come to me. And whoever comes to me, I will never drive away. Lahat ng ibinibigay ng Ama sa akin, tinatanggap ko at hindi ko sila nire-reject ang sabi ng Panginoon. Now ang tanong, who are those that the Father gives to Jesus? Sino yung mga pinagkakaloob ng Ama kay Jesus? Alam niyo po, dito po pumapasok yung mga retang Calvinismo. Sabi nila, hindi mo pwedeng yung kaligtasan mo. Kung ligtas ka. Kung hindi. Kasi pinili ka na ng Diyos noon pa. Hindi po totoo yun. Dito po nila nakuha yun, no? Who are those who the Father gives to Jesus? Nasa John 6:44. Sabi niya, for no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me. And at the last day, I will raise them up. Ginawa pong doktrina ito na walang pwedeng lumapit, walang pwedeng maligtas kung hindi ka idadali ng Ama kay Jesus. Pero ang tanong, paano dinadala ng Ama ang isang tao kay Jesus? Verse 45, nandiyan po yung interpretation. As it is written in the scriptures, they will be taught, sabi po diyan, by God. Tuturuan sila ng Diyos. Everyone who listens to the Father and learns from Him comes to me. Lahat ng nakikinig sa Ama at natututo sa Ama, tinuruan ng Ama, pumupunta kay Jesus. Anong ibig sabihin po nito? Yung lahat ng nakakapakinig ng salita ng Diyos. So that means, hindi literal, physically, ang Father pupunta para turuan ng tao. No. Gumagamit siya ng mga tao. In the Old Testament, gumamit siya ng mga propeta para mailapit ang mga tao sa Diyos. Ngayon po, tayo po ang ginagamit para mailapit ang tao. Ang bawat isa po sa atin may ginamit na tao. Karamihan. Yung iba po sa atin, ang Holy Spirit, meron po dito yung, dinala kayo lang ng Holy Spirit dito. Meron pa bang ganon? Yung napunta lang ho kayo dito. May mga testimony pong ganyan. Pero karamihan po sa atin, meron pong nagpakilala sa atin kay Kristo. Amen. Kaya tayo naligtas. Ganon tayo nilalapit ng Ama. Tinuturuan tayo. Nung narinig natin si Kristo lang, natutunan natin si Kristo lang, ang kaligtasan. Wala nang iba. At lumapit tayo kay Kristo, hindi tayo rineject ni Kristo. Amen?
So, ang tanong naman po ngayon, how can they listen and learn from the Father? Tayo nga po, sabi nga, saan po natin makikita yan? Romans 10:13-15, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Pero verse 14, how can they call to Him, on Him to be saved, not to save them unless they believe in Him? Everyone who calls on the Lord will be saved. Pero paano sila tatawag at maniwala sa Kanya para maligtas sila? No, paano? And how can they believe in Him if they have never heard, ang sabi po diyan, about Him? Kung hindi nila narinig. And how can they hear about Him unless someone tells them? This is how the Father draws people to Him. Meron siyang ginagawa. Now, verse 15, ang sabi po diyan, and how will anyone go and tell them without being sent? Kung hindi tayo sumusunod, lumalabas at pinoproclaim si Jesus. Paano silang makakapakinig at mananampalataya at maliligtas? Kaya nga sabi po ng kasulatan daw, how beautiful are the feet of messengers who bring good news. Yung, alam niyo po, yung paa po natin, kahit nagpe-pedicure kayo. Sino po nagpapa-pedicure dito? Amen. Nakikita ko po, pati kamay niyo, mukhang pedicure din. No? Kahit nagpe-pedicure ka, kapatid, pero kung hindi mo pinipreach ang gospel, ano pa rin yung paa mo? Pangit pa rin. Pero kahit hindi ka magpa-pedicure, meron ka pang patay na kuko. Pero kung nagpe-preach ka ng gospel, ang sabi ng Bible, how beautiful are the feet of the messengers, woo, who brings good news. Amen. Kaya yun ako kailangan magpa-pedicure ka niyan. Sabi na, Pastor, ako, kita mo yung negosyo ko at malugi ko. Alin po, para mas masanting lang, sige, pa-pedicure kayo. Pakalalam nyo lang, para masugat lang. Anyway po, ito po yung, so every believer in Christ must share Jesus with all people so they can eat the bread that brings eternal life. Amen. Now, sa Genesis 12:2 po, ano po itong, si Abraham po ito, I will make you to great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Ano pong unang blessing dito? Salvation. Si Abraham po ang ginamit. Ang lahi po ng Hudyo, mga Israelita, galing kay Abraham. Si Abraham po, hindi siya Israelita. Apo niya ang Israel. Pero dito niya pinalabas ang Israelita. Sa Israel galing si Lord. Sa tribe of Judah. Kaya nga po, you and every nation, sabi po niya, will be blessed. Kaya dito po sa Galatians 3:7-9, makita niyo po natin dito, understand then that those who have faith are children of Abraham. Tayo po kung tayo may pananampalataya kay Kristo, tayo anak din ni Abraham. Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. Yung palang I will bless you, ina-announce ng Diyos kay Abraham yung gospel na yung salvation by grace kay Jesus. Sabi niya, all nations will be blessed through you. So all those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Now, sino po ang greatest blessing ni Abraham? Si Jesus. Sino po ang greatest blessing po natin? Si Jesus. At kailangan po natin i-share yung blessing natin. Remember, we are blessed to be a blessing. Ang number one pong pinagbe-bless po natin. Kasi po kahit pakainin mo ng pakainin yung tao, binigyan mo siya ng pera, pero kung di mo sinabi si Jesus, mamamatay pa rin yan sa impyerno. Amen. Totoo po, binibless mo natin siguro ng pera yung ibang tao, pero dapat mo rin, yung pinakamahalagang blessing, i-share mo si Jesus. Sino po na po sa inyo na sinishare nyo si Jesus? Amen. Praise the Lord po. So remember, Jesus is the greatest blessing we receive from God, and we must share our blessings. We must share the bread that gives eternal life. So share your blessings, share your bread, share Jesus. Because the most important po ay si Jesus. Amen. At yung true satisfaction ay si Jesus lang. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ng Lord. Tayo po'y mag-review na. Mag-aalas 8 na po pala. I am the bread of life. He is essential for life. Very important po si Lord sa ating buhay. He is our satisfaction and He needs to be shared. Amen. Praise the Lord. Sige po, i-prepare natin ang Holy Communion. Tayo po lahat ay tumayo. Pero habang piniprepare po, basahin ko muna po ang Luke 22 verse 19. Ang sabi po dito, He took bread and gave thanks and broke it and gave it to them, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." So, remember this po.
every time we partake in Holy Communion, we always praise and thank Jesus for His body, for the bread of life, for His flesh, which was broken like a bread for the forgiveness of our sins and healing of our bodies. He became a sin for us to have His righteousness, and He became a curse for us to be blessed. Ngayon po, tatanggap po tayo ng bread and wine, which is the body of Jesus Christ and the blood of Jesus Christ. Remember, sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Remember, bakit kaligtas, bakit masagana ang buhay mo dahil kay Jesus. Bakit kapayapa dahil kay Jesus. Bakit wala kang takot dahil kay Jesus. Bakit kahit hindi ka takot mamatay dahil kay Jesus. Remember, ang ginawa niya sa krus. Kaya nga po sa pagtanggap po natin ngayon, pasalamatan po natin ang Lord. Sige po, tayo po ay tumanggap na.